Hi everyone, this is Jim and welcome back to my YouTube channel. Ito na nga post ni Barbie Fortesa sa kanyang Instagram story. I got it from my mama. I love you. Happy birthday, Ami Fortesa. Happy birthday, Tita Ami. And next is another post by Miss Barbie Fortesa in her Instagram story. Matcha latte nga. Ayun, namimiss ko yan. Grabe. And another Instagram story by Barbie Siesta Horchata. Lovely to meet you, Pao Huyong. At next ay post ni Polo Rorel sa kanyang Instagram story shooting na ng Beauty Empire. At ito another post by Polo Rorel, 12:35 AM, day 25 Beauty Empire ay nakakasama si Divine at saka si Miss Barbie Fortesa. Ay grabe si Barbie, ang puti ng legs. At next is an Instagram story by Mark Anthony Rosales, super appreciate you, thank you Barbie Fortesa. At ito, another Instagram post ni Mark Anthony Rosales, story time. Barbie walks in her usual trim and scalp treatment. Matic, my sister, plays Taylor Swift as always. Then Barbie goes TikTok live introducing our salon, our services, our location without me even asking. As a small business owner who's up hanggang late night but still shows up with a game pace in the morning, moments like this just hit different. Super appreciate it. You really made our day. Thank you for making a mark with us. Ito na nga yung TikTok live ni Barbie, yung may langaw. Ayan na nga. So, the pretty Miss Barbie Fortesa na super cute kahit walang makeup. Ayan na nga. At next naman, i-post ni Tito Jack Licauco, Papa's 40th day. Ayun, so 40 days na pala ni Sir Jaime Licauco. Next ay post ng View Philippines, agawan sa trono pati na rin sa pag-ibig. Masiinit pa ang banggaan nila Noreen at Shari. Ayo, ito na yung laban ni Shari at saka ni Noreen para sa presentation. At yun si Miss Gloria Diaz. At nandun nga si Choi Bumin or si Alex. At yan naman si Shari. O si Alex ulit. At si Noreen. At yun naman yung asawa ni Miss Velma na si Sid Lucero. At next, post ni Kuya Neil Serrano, hi, ang cute at ang ganda mo Barbie Fortesa. Abangan si Barbie Fortesa sa Beauty Empire ngayong July 7 sa GMA Prime at sa pelikulang P77 ngayong July 30 and sa... Let's go, Bobby! Let's go! So ito yata yung TikTok niya, baby baby baby, 'di ba? Yung kay Justin Bieber. Ay baby lang ba 'yon? Baby baby baby. At next ay hindi ko mabasa. Panoorin na lang natin yung video, guys. Let's watch this. A what? A second leads. Kaganda ko naman. Wait lang naman. Di ba nga po, Miss Rufa? Guys, hindi lang dalawa. Lima. Talaga. Hindi ganon. So, ito na nga. Grabe, ayun na nga. Ilan ba talaga magkakagusto kay Noreen sa Beauty Empire? Grabe. Pakiramdam ko po kasi lahat po ng characters, hindi lang po yung love angle or yung love interests. Marami po talagang layers. So, I don't think there will be a second lead syndrome because everybody has their strengths in terms of their characters. Lahat may pinaglalaban, hindi ba? So, I guess, magkakatalo na lang yan sa feedback ng audience, ganyan. Pero feeling ko everyone will root for each and every one of us, ganyan. Diba nga? Yeah, and In all fairness, ang galing talagang magsagot ni Barbie. Para talaga siyang pang beauty queen yung mga sagutan. Grabe. Yun bang walang ma-offend? Ganun si Barbie. Yeah, just to add to that, I think and I trust na our writers will write it in such a way that it will all be satisfying for all. It's a good story, and it will be a satisfying story and a satisfying finish. He is very genuine, and I think he is that one person who really knows her. He genuinely cares for her, and he wants to be a part of her life in whatever she does. And gagawin niya lahat. He will do anything to protect her
and to make sure that she's taken care of. Uy, grabe. Knight in Shining Armor pala si Migoy. Ano nakalimutan? Oh, young policeman, pero torpe. Luka-luka talaga si Barbie. Correct, yun lang yung problem niya. Hindi niya masabi sa kanya. Hindi niya kayang sabihin. Oh, yes. Yes, very Pinoy, very Pinoy. Tama. And lastly, ito na nga yung super init na balita ngayon, yung is this David Licauco's new girlfriend? At umabot na nga ng 110,000 views ito sa Twitter at 96 likes. Actually, na-feature na ito ni Pikwa, parang kanina madaling araw yata. At parang medyo kumakalat na rin ito sa Twitter. Ayan, pinost ng Barda Solid. At alam ko sa TikTok meron din. So, before nga natin pag-usapan, bago kayo magkaroon ng violent reaction, pag-uusapan lang natin to para alam nyo yung latest, guys, no? Wala tayong kakampihan, maging neutral ako. Ganun. I will try po para magkaroon tayo ng mapanuring isip kung totoo nga yung issue o hindi. So, first nga, before this issue na lumabas kagabi, what do we know? Ayun na nga, so si David nga, hanggang ngayon nga, hindi pa sumasama kay Barbie sa mga jogging at fun run, no? Unlike Kim Pao yan, na sinasabi nilang may relasyon na at laging nakikita magkasama. Nag-birthday nga si David, papuntang Australia. We're not sure kung 11 days nga siyang nawala. At si Barbie nga ay naiwang nagtatrabaho dito sa Pilipinas. So actually, kung tayo nasa posisyon ni Barbie Forteza, parang hindi ko feel na yung ka-MU o yung jowa ko ay pupunta sa ibang bansa para mag-celebrate ng birthday na kasama lang yung sister niya samantala ako nagtatrabaho dito. Ba't di na lang siya dito mag-celebrate kasama ko, di ba? Kung kayo mahal niya, di ba? Ganon. Lalos na hindi niya naman kasama yung mga parents niya, nag-Baguio tapos nag-Bicol. Next nga ay yung fun run ni Alden kung saan hindi rin sumama si David at nagkaroon nga ng issue between Barbie and Jameson Blake. Yung sa PBB house na never binanggit si Barbie in any of the conversations of David with the housemate. Then yung pagpunta nga ni David sa ballet scene na hindi natin alam kung sino yung kasama niya at hindi niya rin kasama yung kanyang family. Samantalang, a day after nagpunta doon ni David sa Balesi, nakita pa si Barbie nagja-jogging sa may UP. So, kung sila ang magiging magkasama sa Balesin, bakit niya iniwan si Barbie? Bakit nauna siya sa Balesin, di ba? Tapos Instagram story ni Barbie, easy run lang dapat. Tas biglang may uphill sprint sa Heartbreak Hill. O di ba? Heartbreak Hill. At yun na nga, sigurado naman tayo may kasama si David doon sa Balesin pero hindi natin alam kung sino kasi wala naman siya doon sa picture. Laging solo si David pero may bag at may kulay blue parang sarong doon. At si Barbie naman, after a few days ay nag-post nito. So sabi nga nila ay natan daw yung chest at neck ni Barbie. So sabi nga nung iba ay yan daw yung evidence na nagbalesin si Barbie. Ayun na nga, so hindi naman lahat negative nangyari. Meron din yung beso ni Ilan at saka ni Barbie Forteza. At si Barbie nga hinalikan si David sa premiere night ng Samahan ng Makasalanan 2 times sa Pisngi. So yan naman daw yung evidence na MU or magjowa yung Barda. And last nga ay yung pagpo-post ni David Licauco ng portrait ni Barbie Forteza sa Kuya Korea SM Clark. So yun nga yung mga positive, ay yun nga yung mga evidence na hindi magjowa yung Barda at saka magjowa or mag-MU yung Barda. Ganon. Now let's go to the viral posts nga. So tweet ni David Fan, finally found Balesin girl of David Licauco fits description of chinita, hindi masyadong chinita, studied in DLSU, non-showbiz, businesswoman. Si Alexandria Manalang na nga ba ang kasama ni David Licauco sa Melbourne ng birthday niya? Taga-Australia daw. At meron na nga itong 110,000 views kanina. So ito nga yung video. Actually, broken bow yung background. Ayun na nga, Jean, David, and Kenzie follows her in Instagram. Ayun na nga. At Tita Eden follows her on Facebook. Is Alex David Licauco's Balesin girl. Ayun na nga yung girl.
And the girl David spent his birthday with, David Licauco, was 2 weeks in Australia. Rumors say that the girl is based in Australia. The LSU graduate, a businesswoman. Kaya pala di niligawan si Barbie, may iba pala. David Licauco's friends follow her. And David Licauco follows her friends. So mutuals sila. Parang nung kay Kisen na finallow din ni David friends ni Kisen. Ay na, masterpilates.com.au, Alexandra Manalang, siya daw ay pursuing her Juris Doctor program in Monash University with a passion in wellness. So siya pala ay dedicated Pilates administrator and staff member. So sabi ni David Fan sa tweet, yung 3 recently followed ni David Licauco ay friends ni Alex pero hindi friend ni Jean. 1 week before umalis si David papuntang Australia, finalo siya ni Marion James, friend ni David. Baka kay Alex isang wine glass na hawak ni David. At the next ay kaya pala 25 caption ni David sa birthday post niya. 25 daw yung girl. Mahilig talaga si David Licauco sa mas bata. Ayun, David Licauco 25 yung nilagay niya. Tweet ni Jillian, same pattern kay KB4. Mukhang nakatama ka dito, David Fan. Huwag sanang sisihin si Barbie. Si David ang semi-paasa. Ganda ng GF mo, David Licauco. True. Kaya nga ganun ang interview ni Barbie kay Dolly. Kasi hindi naman talaga nanligaw si David. Hindi sinungaling si Barbie. Mali yung mga vlogger na nagpapakalat na may relasyon ang barda. At tweet ni David Fan, o diba yung greeting ni Barbie nung birthday ni David, tawag niya Alexander kasi Alexandra yung girl. Ay, Alexandra pala. Ayun, happy birthday Alexander Licauco. At tweet ni David Fan, true rich kid at from Big Four schools lang liligawan ni David Licauco. May caste system sila ng family niya kaya wag umasang magugustuhan niya si Barbie. Tweet ni David Fan, kung pagbabasihan ng following, mas lamang si Alex kay Barbie. Si Barbie Fortesa at Tita Ami lang ang fina-follow ni David. Kay Alex, mother, sister, and friends. Tapos pati friends ni David nakapollow kay Alex. Not to mention Kenzie. Bakit pa-follow si Kenzie kay Alex? So many mutuals. At tweeting David Fan, evidence na fina-follow ni Tita Eden si Alex. Si Barbie Fortesa hindi fina-follow ni Tita Eden. So mas lamang si Alex kay Barbie. At tweeting David Fan, kaya siguro atat na atat pumunta si David Licauco sa Siargao kasi may business si Alex doon. Di pala si AZ Martinez ang dahilan kung bakit gusto niyang mag-Siargao. Tweet ni Richard, ayun naka-add naman pala si new Australian girl ni David Licauco kay Mami Eden. Sweet, hehe. Naku, paano na yan mga kabarda? Kayo kasi masyado kayong dilulu. Hahaha. Kala nyo kasi si Barbie Fortesa. And another tweet from Richard, yes, Kenzie followed Barbie Fortesa during the Turlock Parade. But after 2 days, nag-unfollow siya. Then after a few weeks, nang follow si Kenzie sa New Chika Babes ni David Licauco. Ask me how David met the girl sa IG. Tambayang si David sa IG, lurking for sexy, cute young girls. Barda RIP. At tweet naman ni Yuki, matagal ko nang alam si girl after Holy Week pa. Naghintay lang ako na may mag-investigate na fan kasi wala namang kasalanan talaga si girl. Minahal lang siya pero grabe yung boy. Sana kasi di nagpaasa sa mga fans. Business-minded talaga, ate. Well, actually, tinignan namin yung mga sinasabi niyang follow, yung fina-follow ni ganyan, fina-follow ni ganito, medyo totoo. Oo, parang totoo siya. Yung fina-follow, maraming nagpa-follow nga dun sa kay Alex sa part ni D. So nung sinoko namin kanina or chinek namin kanina, so parang legit yung info. Actually, kung yun ang pagbabasihan mo, lamang talaga yung girl kay Barbie. Kasi nga konti lang yung from David's part, konti lang yung nagfa-follow kay Barbie. So si Tita Ami lang at saka si Barbie lang yung fina-follow ni David. At same time, mutual naman sila kay David. Besides that, si Ilan lang yung nagfa-follow kay Barbie at wala na. So kung yun ang pagbabasihan, parang mas close nga si Alex sa grupo ni David kesa kay Barbie. At yun nga, maraming ang tanong na gumugulo, kaya gaya ng mga sinabi ko kanina, but kung magkarelasyon talaga si Barbie at si David, bakit never pa silang nakitang magkasama sa labas? Diba? Yun sa resto din, bakit never pang spotted si Barbie sa mga restos ni David, unlike nung kay Kanon, diba? Sa bagay, di pa umaamin, pero yung Kim Pao, kahit di umaamin, spotted pa rin together. So actually, magulo siya, guys. Kasi nga, hindi rin natin alam kung bakit humalik si Barbie kay David dun sa premiere night, tapos close siya kay Ilan, ganon. Tapos yung picture niya nandun sa Kuya Korea SM Clark. So, all of this is puzzling pa.
So, pero legit yung mga following talaga ni Alex. So, kayo guys, baka kayo nang mag-decide kung maniniwala kayo or hindi dito sa new GF di umano ni David Licauco kasi wala pa namang evidence. Sabi naman kasi sa akin ng friend ko, kung naka-base yan sa Australia, sigurado wala ngang evidence yan. Balesin, imposible ka magka-evidence doon kasi may non-disclosure agreement lahat ng employees doon, tanggal ka pag naglapas ka ng picture or nagdaldal ka kung sino kasama nung member na pumunta doon. Sa Melbourne naman, parang wala namang masyadong fan na nagpapapicture kay Didon. Hindi katulad sa Sydney. So, yun, wala nga tayong makukuhang evidence. Pero, ang sabi ng friend ko nga, yung mga distance daw hindi umaangal. Kasi kung fake news daw to, iaangal agad yung mga distance. At lolokohin nila yung nag-post. Pero hindi, parang okay lang sila at ang niloko na rin pa rin nila si Barbie kasi parang illusion lang daw natin naliligawan ni David si Barbie. Ganun daw. So yun na nga guys, write your comments down below kung naniniwala kayo or hindi. Anyway guys, if you like this video, please give it a thumbs up and please subscribe to my YouTube channel for more bird updates. See you in my next vlog. Bye!